Share ko lang sa inyo guys, ito yung first time na kinabahan ako sa phone na dumating sa akin dahil mukhang bato yung dumating. Para maintindihan nyo ako, pakinggan nyo na lang guys. So kinabahan ako noong una, so ginawa ko, chinek ko agad kung legit ba na store yung binilan ko, and legit naman. Shopee ko siya binili and legit naman yung store, flagship store naman siya. And makikita nyo dito sa video, talagang nagmamadali akong i-open siya para makita kung ano yung nasa loob. Sa part na to, nakita ko na yung green na Infinix box, pero still kinakabahan pa rin ako. Kasi pwedeng legit yung box, pero yung nasa loob pwedeng nabago, di ba? So, ang ginawa ko, minadali ko na i-open siya. So, gagawin ko dapat siya ng TikTok video habang in-open ko to. Pero, minamadali ko na talaga. And sa part na to, medyo gumaan naman yung loob ko kasi nakita ko sealed naman yung box kahit papano. Then, boom! Buti na lang. Legit. Nandito talaga yung phone na binili natin. Then, yung umaalog sa loob is yung charging brick niya saka yung cable. So, ayun. So, Infinix. Yung packaging. Anyway, ang natutunan ko lang dito guys na lesson na pwede ko i-share sa inyo is every time na mag-open kayo ng package na galing online is i-record ninyo. Okay, habang ina-unbox ninyo para may proof kayo kung sakaling may problema. Anyway guys, ngayong araw is pag-uusapan natin yung smartphone na para sa akin isa sa pinakasulit na smartphone na pwede mong mabili under 3,000 pesos. So makikita nyo guys, binili ko to, hindi siya sponsored. So meaning honest yung opinion and yung mga sinasabi ko dito. And makikita nyo din, sale ko siya nabili, 2,600 lang pero 128GB na yung nakuha ko. And yung phone na tinutukoy ko dito guys is yung Infinix Smart 8. And as of making the video, pwede nyo pa rin siyang makuha ng mura as long as may voucher kayong available. And kung tatanungin nyo ako paano pwedeng makakuha ng voucher, honestly hindi ko alam. Minsan sa account ko meron, minsan wala. So check nyo na lang. So kahit mabilisan lang yung video natin guys, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga nagustuhan ko sa Infinix Smart 8 and ano ba yung mga naging ayaw ko. And by the way guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure na nakasubscribe ka dahil pagdating natin sa 500,000 subscribers is magpapamigay tayo ng mga cellphone. Anyway, bakit ko ba nasabing sulit itong Infinix Smart 8? Number 1 is 90Hz na yung kanyang refresh rate and yung design niya guys, lalo na itong color white, napakalinis tignan. So hindi mo i-expect na tigta 3,000 lang yung cellphone na to, 'di ba? And kung naglalaro ka naman sa mobile, kagaya na lang ng Mobile Legends, very capable siya. Makikita nyo dito yung frame rate natin hanggang super and yung graphics natin hanggang ultra. Although pagdating sa mismong gameplay, intro lang yung 90 FPS niya. Kasi makikita nyo dito pag may clash na, pag madami na nangyayari, is hanggang 60 lang yung ating FPS, which is very good pa rin kasi still, smooth pa rin yan pag naglalaro ka. And kung willing naman kayong ibaba yung graphics kahit konti lang, aabot yan ng 90 FPS kahit pa may mga clash. And bukod doon, ang maganda din dito sa Infinix Smart 8 is hindi siya prone sa throttling and sa overheating. So naging possible yon guys dahil yung processor niya is Unisoc T606 na kung isa-search nyo is 12 nanometers siya. Ibig sabihin normally is dapat umiinit siya. Pero ang ginawa kasi dito ng Infinix is in-underclock niya yung processor para ma-manage niya yung pag-overheat. Goods pa rin naman siya and makikita nyo dito sa latest version ng Antutu, umaabot siya ng 247,690 points. And nakakatuwa din guys kasi for a 3,000 peso phone, supported niya ang 5 GHz. And pagdating naman sa kanyang battery capacity, meron siyang 5,000 mAh na kayang umabot up to maximum na 14 hours na battery life. And isa pang nagustuhan ko dito is yung placement ng kanyang speaker. Makikita nyo, pag naglalaro kayo ng games, at least hindi nyo natatakpan yung speakers. Kasi normally yung mga ibang phones na nasa gantong price point is nandito sa kabila, nasa left side yung kanyang speaker. Which is natatakpan ng kamay nyo pag naglalaro. So sabog tuloy yung tunog pag naglalaro kayo. And dito sa phone na to, hindi nyo yun magiging problema. Anyway, puro tayo maganda. Ano naman yung mga pangit or mga hindi ko nagustuhan dito sa Infinix Smart 8? Number 1 is 720p lang yung kanyang display. Which is para sa akin, okay lang naman, pero still, dapat standard na ngayon na kahit budget smartphones, 1080p na yung mga display. Pangalawang cons is yung charger niya, 10 watts lang, so kailangan nyo mag-antay ng almost 2 hours para ma-full charge yung cellphone ninyo. Isa pa is hanggang 5 fingers lang yung kanyang multitouch, and dagdag nyo pa dyan yung may pagka-delay yung kanyang gyroscope. Pero kung hindi ka naman nagre-rely sa gyroscope na type of player, solid pa rin naman tong phone for Call of Duty Mobile or mga FPS games na kailangan ng gyroscope. And kanina binati ko yung speaker kasi maganda yung kanyang placement, pero cons ko din siya kasi mono speaker lang siya. Na pwede natin i-compare dito yung Tecno Spark Go 2024 na yon is naka-dual speaker. Pero even though may mga pangit sa kanya, hindi ko pa rin maikakaila na isa pa rin siya sa pinakasulit na smartphones na gaming capable din.
na phone na pwede mong mabili around 3,000 pesos. Make sure nga lang na mag-set ka ng enough expectations mo. Like for example, kung iisipin mo na makakapaglaro ka dito ng Genshin Impact ng solid na super smooth, madi-disappoint ka. And para sa akin lang feeling ko the best to para sa mga naglalaro ng MOBA games like Mobile Legends and Wild Rift na yun hindi kailangan ng gyroscope. Na ako personally solid yung experience ko dito sa paglalaro. Eto guys, dagdag ko na lang din hindi ako kasi masyadong camera type of guy na reviewer, more on performance and games yung ginagawa ko, emulators, ganun. Pero ang masasabi ko lang dito sa camera ng Infinix Smart 8 is very usable siya. I mean, hindi naman siya pangit. Okay siya actually. Pero kailangan nyo ng enough lighting sa paligid ninyo para makapag-produce ng usable images. So, ang pinakatanong is, sulit pa rin ba siya ngayong 2024? Para sa akin, yes, sulit. Of course, may mga options pa dyan na iba. And syempre, may mga lalabas pa dyan na ibang smartphones. Pero as of now, isa to sa pinaka-okay.